Paano ba mag-focus sa weight loss journey ninyo? So, guys, halos ngayon napag-usapan na natin yung mga basic foundation ng weight loss kung paano mas maging mataas yung success rate nyo sa weight loss ninyo. So, binigay ko na lahat or majority ng mga nalalaman ko kung paano ma-improve yung weight loss ninyo. So ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano ba mag-focus. So more on mind setting na tayo at bakit ito mahalaga sa weight loss journey ng isang tao. Alam nyo guys, marami akong kakilala na merong mga coaches. Meron silang coach. Yes, meron silang mga sinusundan na workout programs and all the stuffs na kinakailangan para mag-weight loss. Pero marami sa kanila ang humihinto sa weight loss journey nila. Alam nyo bakit? Kasi kulang sila sa may focus. Ngayon, ano ba yung ibig sabihin ng focus? So for sure, naririnig mo na to na sinasabi nila sa'yo simula nung bata ka. Oh, mag-aaral ka namang mabuti. Mag-focus ka. Gawin mo to. Gawin mo yan. Pero mas papalalimin ko yung ibig sabihin ng focus at paano mo to ma-apply sa weight loss mo para magtagal ka at mas tumaas yung tsansa na mag-succeed ka sa kung ano yung ginagawa mo ngayon. Ngayon, bakit napakahalaga, ng mindset setting sa weight loss? Kasi guys, kapag ang utak mo ang unang bumibigay sa isang goal na gusto mong marating, automatic susunod yung katawan mo. Isipin mo yun. Bigyan kita ng example. Kapag tinatamad ka, pero importante yung gagawin mo na yun. Di ba may chance na hindi mo na siya gagawin? May chance na sasabihin mo na lang na, bukas ko na lang to gagawin kasi meron pa namang bukas. So ganon, di ba? Nakukuha mo yung point ko. Ngayon, paano mag-focus, coach? Kapag gusto namin magpapayat, kasi seryoso talaga kami, gusto namin mas magkaroon ng clarity sa utak namin. Ganito. Kapag sinabi mong focus, ito yung magfo-focus ka lang sa mga importanteng bagay. Importanteng bagay lang. So, ibig sabihin, by doing less. Para makapag-focus ka, kailangan mong gumawa ng mas konti. Mas konti, 'di ba? Contradiction, no? 'Di ba? Contradiction na sa productivity na kailangan marami kang gawin para marami kang ma-achieve. Well, dito sa sasabihin ko sa inyo, sa focus, sa pagiging sustain sa ginagawa ninyo, ang kailangan ninyong gawin is gumawa kayo ng mas konti as much as you can. Babaguhin ko yung pananaw ninyo. Ganito yan. Bibigyan ko kayo ng example. Si person A at person B. Doon muna tayo kay person B. Si person B is marami siyang ginagawa sa buhay. Ibig sabihin, lagi siyang lumalabas, gumagala. Number 2, lagi siyang nakikipagsaya, nakikipag-inuman, gala doon, gala dyan. Number 3 is meron din siyang mga activities na parang hindi makakatulong sa health niya. At number 4, mahilig siyang mag-video games. Mahilig siyang manood ng mga series. Basta something na umuubos ng oras na hindi beneficial. So basically, yung effort at time niya, yung energy na pupunta doon sa may 4 na yon. Tapos yung kagustuhan niyang pumayat, maging sustainable, is wala na siyang energy para doon. Isipin nyo, guys,
yung focus ng isang tao is 100%. Ngayon, yung 90% is napunta na dito sa mga bagay na to. At yung kagustuhan niyang pumayat is which is 10% na lang yung naiiwan. Kaya siya ngayon nahihirapang pumayat kasi sobrang daming distractions itong apat na to. Kuha nyo? So yung kagustuhan niyang pumayat, itong 10%, napapabayaan niya na. Kaya minsan, sa sobrang dami niyang ginagawa, yung kagustuhan niyang pumayat is napapabayaan niya na. Yun yung person B. Punta tayo sa person A. Si person A, ang ginagawa lang niya is nakafocus sa pag-workout, nakafocus sa pagkain ng tama, sa calorie deficit. At number 3, nakafocus lang sa work niya. At number 4, nakafocus sa pag-e-enjoy na hindi nakakaapekto sa productivity niya or growth, improvements niya sa buhay. Basically, healthy lahat ng majority ng ginagawa niya, yung apat na yon. Tapos, gusto niyang mag-weight loss, i-improve yung sarili niya. Pansin mo, itong person A, mas kokonti yung distraction niya. Nakukuha niyo yung point ko? Lahat ng apat na binanggit ko is magkakaiba sila. Pero yung isa is yung person A mas kokonti yung mga ginagawa niya, tapos mas maraming balik sa kanya. So basically, yung mga habits na ginagawa niya is nakakatulong para sa progress niya. So, nakukuha niyo yung point ko, guys. So basically, yung apat na yon, yung 5 yon, nakafocus lahat sa fitness, sa katawan niya. Majority, nakafocus lahat. Isipin niyo kung sino yung mas magkakaroon ng growth doon. Si person A ba o si person B? Nakukuha niyo yung point ko? Nakukuha niyo yung thoughts ko? So guys, ganun mag-focus. Napakasimple lang. Focus is by doing less, tapos nagfo-focus ka sa mga essential. Ano ba yung essential sa weight loss? Guys, pag-workout, pagkain ng tama, pagiging consistent. Yun, pagiging consistent. Enjoyin mo. O ano ba yung mga non-essential things sa mga weight loss? Ito, lahat ng sinasabi ko is based on my personal experience and personal opinion. Ano ba yung mga non-essential things sa weight loss? Number 1 is mag-workout ka na, kailangan pa maganda pa yung outfit mo. Kailangan pa ang dami mong ganito, cheche poreche, smartwatch, no? Number 2 is kailangan may kasama ka pa bago mag-workout. Hindi ka mag-workout pag wala kang kasama. Number 3 is gusto mo lagi ng mabilis, ng madali, 'di ba? So basically, ang daming noise, ang daming non-essential things doon sa ginagawa mong routine. So nadidrain ngayon yung energy mo, and sabi ko nga, yung weight loss is simple lang naman siya, hindi naman siya komplikado. So bottom line, yung focus ay by just doing less. Tapos focus ka lang doon sa mga necessary na gagawin mo. Kasi again, para maiwasan mo yung distraction. Kasi madali lang yung distraction kapag marami kang ginagawa na hindi nakakatulong sa weight loss mo. So ngayon, mag-reflect ka kung ano ba yung mga ginagawa mo ngayon na hindi nakakatulong sa weight loss mo. Immediately, ikat mo. Okay? Ganun yung ginagawa. Ganun kung paano mag-focus. Ngayon, in-explain ko na sa inyo, breakdown ko na sa inyo kung paano ba mag-focus ng efficiently and effectively. Again guys, yung progress ng isang tao, time lang yung magdi-dictate. Okay? Time lang.
Kaya kung nababagalan ka sa progress mo ngayon, tiyagaan mo time yung kaibigan mo. Huwag mong kalabanin ang oras. Kasi again guys, yung mga magagandang bagay, tinitake yan ng oras para makita mo yung improvements. Yung building nga, it takes months, years bago ma-build and maglalas sila ng longer. So ganun din guys, if gusto mong merong something na ma-achieve, it takes time, walang madali, no? So yun. So ngayon, yung mga topic natin sa mga susunod sa podcast natin is more on mga mindsetting na and merong pakunti-kunting mga tips sa weight loss para mas tuloy-tuloy pa yung progress ninyo. So yun lang, no? Kung nakatulong, pa-subscribe naman dyan. Yun lang yung hinihingi ko. At kung tingin mong makakatulong to para sa mga taong gustong mag-weight loss din, na nawawala sila kung paano mag-focus, i-share mo sa kanila to at pakisabi na bilang pa-thank you nila sa akin, mag-subscribe na rin sila. So yun lang. Kung may mga questions kayo guys, i-drop nyo lang dito sa comment. I would love to read, no, all your concerns at re-replyan ko kayo isa-isa. Ita-try ko yung best ko. So yun lang. Peace.